Blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Tayo ay narito ulit sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily devotional online. Okay, kumusta po ang inyong araw? Ako ay grateful pa rin, no? Sa kabila ng mga allergy, ubo. Matagal po talagang mawala, pero I hope na pagaling naman na. Ayan. Ayan. Thank you sa aking anak sa pag-share ng ating live sa umagang ito. At tayo ay mag-umpisa na ng ating gawain sa araw na ito. Ayan. Today is June 19. Ayan. At dahil ngayon ay Friday, meron tayong dalawang topic. Yung ating pang day 19 ay na-discuss natin kahapon. Kaya today, we will be discussing yung ating pang day 20 at saka 21. Ayan. So tulad ng dati, hilingin ko po ang bawat isa sa atin na tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na kami ay magpupulay-pulay sa iyong banal na salita. Patuloy mo po kaming samahan, Ama, sa gawain na ito. Ikaw po nawa ang patuloy na manguna sa amin. Gabayan mo po ako, ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasyan mo po nawa ako ng iyong banal na spirito at patuloy mo pong tulungan na maibahagi ko yung mga salita ng tama at may kalinawan. Patuloy mo ring basbasan at gabayan ang lahat ng mga anak mo na nakakasama namin sa live na ito, nanonood din ng replay ng live na ito. Ikaw po nawang mag-ingat sa kanilang mga buhay at patuloy na magpalago ng kanilang pananampalataya. Dinadalangin ko, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa gawain na ito at patuloy mo pong bigyang katagumpayan, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na sumasaliksik sa iyong banal na pangalan. At Panginoon, hinihiling din namin ang iyong mapagpalang haplos sa iyong mga anak na dumaran sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong tulungan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagkakasakit na ito. Sila ay patuloy na gumaling at magtaglay ng kalakasan at patuloy na mapaglingkuran ka. Gayon din, Panginoon, tulungan mo rin sila sa kanilang mga suliranin at mga pinagdaraanan sa kanilang buhay. At Ama, patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan at gawin kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. At narito na tayo, no, sa last day ng ating third week dito sa ating Seeking God in the Morning, sa ating naumpisang series noong June 1 na Leadership in Action. Ayan. So kahapon, no, day 19, yun yung ating in advance kasi natin. So pinag-usapan natin yung finishing well. Natutunan natin yung halimbawa ng ating Panginoong Jesus na mababasa natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 9, versikulo 51. At dito natutunan natin na ang leader ay nagtatakda, no, ng kanyang mukha patungo sa mismo patungo mismo, no, at nananalig, no, ng tapat hanggang sa huli. So patungo siya mismo dun sa kanyang misyon. Ayan pala, nawala yung word na mission, no. Patuloy siyang tumatahak, nananatiling tapat, no, sa kanyang mission hanggang sa huli. Yun. Okay. So, magandang umaga ulit, no, sa bawat isa sa atin ngayong araw na ito, no. Tatalakayin natin ang isang katotohanang mahirap tanggapin ng maraming leader. Ano kaya ito? Yung ito yung hindi natin kayang gawin, no, ang lahat ng bagay ng tayo lang sa ating sarili o mag-isa,
No? Ang leadership in action ay hindi tungkol sa pagiging super man or super woman, no? Kundi tungkol sa pagiging isang multiplier. Yan. Napakaganda, no? Napaalala ito sa atin. So, muli dito sa ating week 3 na Vision and Action, Building with Purpose, ang ating day 20, no, day 20 na topic ay may pamagat na the Jethro Principle. Ayan, ang karunungan na ng delegasyon. Ayan, mukhang alam niyo na to kasi alam ko maraming beses na itatopic ito itong part na ito. Si Jethro, ito yung biyanan ni Moses. So, bago tayo magpatuloy, ating buksan ng ating banal na kasulatan, ang Biblia. No? At buklatin natin sa aklat ng Exodo, Kapitulo 18, versikulo 17 hanggang 18. Yan ang ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito. Basahin natin itong King James Tagalog Version. Gayon may hindi mabuti ang gawa na iyong ginagawa sa bayan. Ikaw ay mapapagod ng lubha. Ikaw at ang bayang ito na kasama mo, sapagkat ang gawa ay totoong mabigat sa iyo. Hindi mo magagawa na mag-isa. Ayan, amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. No, itong nabasa natin, ito ay payo ni Jethro ng biyanan, no, ni Moses, kay Moses. Ayan, ito ang kanyang payo. At sa kwento ni Moses napansin natin, no, napansin natin sa kwento ni Moses napansin ng kanyang biyanan na si Jethro na ang kanyang pamumuno ay hindi sustainable. Hindi mo magagawa ng mag-isa, yan ang sabi niya. Ang payo ni Jethro, no? Ito ang tinatawag nating Jethro Principle. Ayan. Ang pagpapakumbaba na ibahagi ang load. Ayan. So, mahalaga yung word na pagpapakumbaba. Kasi minsan, pwedeng ayaw mong ibahagi, no, yung mga load na yan, yung mga ginagawa mo kasi maaring andoon yung pride na kaya ko to, no? Kahit ako lang mag-isa, kahit wala yung tulong nyo, magaling ako. Yan, yung mga ganon, no? So, maraming leader ang burnout dahil akala nila ang kailangan nilang gawin ay ang bawat detalye ng vision. Yan, so feeling nila kailangan sila lahat, no? Ngunit kapag ikaw ay gumagawa ng lahat, nalilimitahan, no, yung paglago ng team. Yan, ng iyong ng buong team, di ba? So ang pagdedelega or yung delegation ay hindi pag-iwas sa trabaho. Ito ay pagtitiwala sa kakayahan ng iba at paghubog sa kanila bilang mga susunod na leader. Yan. No? So napakaganda, 'di ba, na maunawaan natin itong Jethro Principle, no? Itong payo ng biyanan ni Moses sa kanya. So, kung gusto nating mag-chart ng course para sa mahabang panahon, kailangan nating magturo, magtiwala, at magpakumbaba sa iba. Ayan. So, napakagandang paalala sa atin, no? Ito yung ating day 20 na topic. So, nahihirapan ba tayo na mag-delegate? So, i-search natin yung ating puso, no? Yung kung maalala ninyo yung topic natin nung unang-una, no, yung ating purpose, di ba? Yun yung pinagtuunan natin yung ating damdamin, yung ating intention. Ano ba yung intention natin sa pangunguna? Yan. So napakahalaga na ang isang pinuno ay merong pusong mapagpakumbaba. Kasi kung wala, hindi niya maiisip, no, na itong kanyang ginagawa ay para sa karamihan. Yan. So napakahalaga na ang isang pinuno ay humble. Ayan, para maisip niya na kailangan niyang magturo, mag-delegate, no? At palaguin yung bawat isa.
Yan. So, kung ang bawat isa, no, ay merong parehas, no, na isip ng isang pinuno, aba, ito ay at merong coordination, 'di ba? Ito ay magiging matagumpay sa pananaw ko, no? Naniniwala ako, no, sa tulong ng ating Panginoong Diyos, ito ay magiging matagumpay. Ayan. So dito sa ating topic, no, sa ating Jethro principle, meron tayong in-action challenge. Ayan. So ang title nito is The Load Audit. Ayan, tignan natin, no, yung ating to-do list ngayon. Ano ba yung ating to-do list ngayon? At dito, papasok yung ating in-action challenge. Pumili tayo ng isang gawain na kaya naman nating gawin, na kaya namang gawin, no, ng iba. So, pumili tayo ng, doon sa mga to-do list natin. Ano ba dyan yung pwede nating i-delegate? Ayan. So, i-delegate natin ito sa isang miyembro ng ating team o ng ating pamilya, no? Ipagawa natin sa ating mga anak. Ayan. So, ipakita sa kanila ang paraan, pero hayaan natin sila, no, na gumawa. Bigyan din natin sila ng chance para mailabas din naman nila yung kanilang idea. Ayan, at makita natin na baka hindi natin naiisip yung mga bagay na yun, pero naiisip pala, no, ng ating kasamahan sa trabaho, ng ating anak, no, ng ating mga kasamahan sa community. Ayan, so kailangan nating masanay, no, na magtiwala. Sanayin din sila, no, na mag-take ng responsibility. Ayan. Ayan, okay. So, that's our in-action challenge. So, napakaganda, no? At, so, bago natin bitawan itong topic na ito, na Jethro Principle, mag-recap muna tayo, no, sa ating natutunan ngayong umagang ito dito sa ating first topic. So, natutunan natin na ang pagdedelega o pag-delegate ay hindi kahinaan, kundi tanda ito ng isang leader na nagtitiwala sa kakayahan ng kanyang team at nagpapahalaga sa sustainability, no, ng vision. Ayan. So, napakagandang topic na ating na-discuss for today. And so, let's dive in, no, dito sa ating day 21. No? Ito yung huling araw ng ating ikatlong linggo. So, matapos nating pag-usapan yung ating pag-execute ng ating mga vision at pagbabahagi ng ating load. Ngayong oras na ito ay ito na yung panahon para tayo ay huminto at tignan ang ating course. Yan. Ano yung ating naging lakbayin. Yan. So, dito, no, sa ating week 3, last day natin, no, na itong Vision and Action, ang title natin para sa ating day 21 is yung ating weekend reflection, no, is reviewing the course, pagtatasa sa ating direction. Ayan. Alam niyo yung lapis, di ba? Kailangan mo siyang tasahan dahil pag ginagamit mo ng ginagamit, napupudpud siya. So, later on, no, hindi na malinaw yung kanyang sulat. So, kailangan mong i-adjust, no, tasahan. So, ganun din, no, dito sa ating ginagawa, kailangan din natin tasahan yung ating direction. At bago tayo magpatuloy dito, syempre meron pa rin tayo rito Bible verse na ating pagbabatayan. At ito ay matatagpuan natin, no, sa aklat ng Hagay. Hagay chapter 1 verse 5 o Hageo kapitulo 1 versikulo 5. At ito po yung sinasabi sa Tagalog version ng King James. Siyasatin ninyo ang inyong mga lakad. Siyasatin daw natin ang ating mga lakad. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan, no? Sabi rito sa Hagay o Hageo, siyasatin natin ang ating mga lakad. Bilang mga leader na nagcha-chart ng course, hindi tayo pwedeng laging tumatakbo ng hindi tumitingin sa mapa. Ayan. So, dapat meron tayong guide, di ba? So, itong lingguhang reflection ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ayan. So, pagka umabot tayo ng linggo, at itong ating ginagawa na ito, itong ating weekly, no, na ginagawa natin, hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Ito ay pagpapanatili ng ating alignment. Lalo na ngayong araw na ito, no, tignan natin
yung nakaraang 3 linggo. Ano na ba yung mga nagawa natin o na-discuss natin o napag-aralan natin? Nagawa nyo ba yung ating mga in-action challenge? So, ano ang mga pagkakamali na na-realize ninyo? Ang pinakamagaling, no, na leader ay yung marunong mag-adjust ng direksyon based sa gabay ng ating Panginoong Diyos. So, huwag kang matakot na aminin kung may kailangan kang baguhin. Yan. Ang pag-a-align ng vision ay isang tuloy-tuloy na proseso. Ito ay tuloy-tuloy na proseso ng pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, kung tayo man, no, may na-discover, ay, mali ko pala to, no? Maging thankful tayo na nakita natin yon, kasi meron tayong pagkakataon na baguhin ito, na iayos ito. Pero kung hindi natin ito nakita, di ba? So pwedeng magtuloy-tuloy tayo sa ating mga mali. Kaya napakaganda nitong ating ginagawa, no? Kasi nabibigyan tayo ng insight, no, sa mga bagay na ating maaring hindi natin napapansin, di ba? Okay, so meron pa rin tayong in-action challenge. Ayan. So ito yung ating last in-action challenge for this week, no? Sa 3rd week nitong ating leadership in action. So ang ating in-action challenge na may pamagat na the vision checkpoint. Ayan. Sa harap ng ating Panginoong Diyos, itanong natin yung 3 bagay. Ayan. Number 1, naging matapat ba ako sa vision na ibinigay sa akin ng aking Panginoong Diyos? Yan. Ano ang isang bagay na kailangan kong itama o i-adjust sa susunod na linggo, no? Itong darating na linggo, para mas may apply natin, mas mapaayos natin, no, yung ating pangunguna. So, number 3, saan ko nakita ang kamay ng Diyos ngayong linggo na ito? Ayan, nakita nyo ba ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa inyong buhay habang tinatahak natin itong ating topic na ito, no? Habang tinatalakay natin itong topic na ito? So, isulat natin yung mga sagot at ialay natin ito sa ating Panginoon. Yan. I-pray natin, ipag-pray natin at na patuloy siyang kumilos, no, sa buhay ng bawat isa. Ayan, so napakagandang paalala ito, no, sa bawat isa sa atin. Itong ating tinalakay ng paghubog at pag-align, no, sa pinuno, no, na pinili ng ating Panginoong Diyos. So dito sa ating day 20 and day 21, meron tayong tinatawag na combined conclusion. Ayan. Sa pagtatapos ng ating 3 linggo, nakita natin ang balanse na pamamahala at pag-unlad. Ang leadership in action ay hindi lamang tungkol sa pag-achieve ng goal, kundi tungkol sa paghubog sa mga susunod na mga leader, no, sa mga ano natin, no, nasasakupan natin, no. Ito ay paghubog, no, sa kanila sa pamamagitan ng pagde-delegate natin ng ating mga responsibilities o ng ating mga trabaho, obligasyon. Yan yung ating tinalakay kanina sa ating day 20. So dito naman, no, sa ating day 21, no, habang nananatiling mapagpakumbaba, no, at nakikinig tayo sa ating Panginoong Diyos o sa direksyon ng ating Panginoong Diyos. So, nananatiling i-delegate natin, no, yung ating mga trabaho habang nananatili tayong mapagpakumbaba at nakikinig sa direksyon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng regular na pagtatasa o pag-a-align natin ng ating sarili na naaayon sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, ang leader, no, na nagbabahagi ng kanyang load ay leader na may malawak na paningin para sa hinaharap. At ang leader na marunong magsiyasat sa kanyang lakad ay leader na hindi naliligaw. So, pinagsama natin, no, yung determinasyon ng pag-execute at ang karunungan ng pag-align. So, eto, no, handa na tayo, no, dito sa susunod na huling linggo,
O ito na yung etong darating na week, ito yung ating last week dito sa ating leadership and action na topic. Yan. So, mapagpalang umaga ulit, no, sa bawat isa sa atin. Natapos natin, no, praise God, natapos natin itong ating week 3 sa tulong ng ating Panginoong Diyos, and nai-prepare din tayo para sa ating next week, no, na mga topic. So muli, maraming salamat sa bawat isa, and bago tayo magtapos dito sa ating devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga aral na aming natutunan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo sa amin ng Jethro Principle, kung saan nagpaalala sa amin na hindi namin kaya ang lahat ng bagay ng mag-isa, at binigyan mo kami ng mga kasama na pwede naming akayin at pwede naming hubugin, Panginoon, para maging future leader at sumusunod sa iyong mga direksyon, Panginoon. Maraming salamat din sa pag-a-align mo sa amin, sa aming mga plano, sa aming mga naisin, Panginoon, sa pagpapakita mo sa amin ng kahalagahan ng pag-focus, Panginoon, sa mga nais mo sa aming buhay. At Panginoon, patuloy naming hinihiling ang iyong patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin sa lakbayan na ito. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na magbigay katagumpayan sa bawat isa sa amin at sa lahat ng aming mga ginagawa. At Ama, patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa. A blessed morning. A blessed morning kay Ading Shirley at sa lahat ng iyong mga kasama sa iyong tahanan, at sa lahat po ng nakasama natin, no, sa ating live sa umagang ito, o mga manunood pa ng replay ng live na ito. Muli, a blessed morning sa inyo, at to God be all the glory. Take care.